Now, still on the same topic, we have on the show Attorney Dino De Leon, one of former Senator Laila De Lima's legal counsels. He will explain to us their side. Good morning, Attorney. Good morning, Gretchen, and to all our viewers. Okay, Attorney Dino, in this decision by the Court of Appeals, it said the decision was null and void. Is it back to square one for your count? No, in fact, we've read the decision at malinaw naman doon sa decision na hindi nire-reverse ang acquittal ha. Walang nakalagay doon sa decision na yon na reverse ang acquittal. Bagkus ang sinasabi, ibalik doon sa korte para ibigay yung reasoning. Hindi kami naniniwala na tama yung Court of Appeals sa pagkakataong ito. Kaya kami mag-file ng motion for reconsideration. Kasi malinaw naman ang desisyon ng RTC judge. Ang sinabi ng RTC judge, ang star witness ay si Rafael Ragos at ito ay criminal case. So ang kailangan na proof ay proof beyond reasonable doubt. Kaya nung nag-recant si Ragos, nawalan na ng kredibilidad yung kaso ng gobyerno. No? Naniniwala rin kami na nagkamali yung Court of Appeals kasi ibabalik mo yung kaso doon sa RTC judge. Ang sabi nga ni Salvador Panelo kanina, magta-trial pa raw. Hindi kami naniniwala doon kasi ang worst case scenario dito, kailangan lang mag-repromulgate ng desisyon ang RTC judge. No? Kaya nga ganyan ang porsa yan. Ito nga po, sabi nga po ni Attorney Sal Panelo, na hindi na-establish ng maayos yung basis or yung evidence that the star witness Rafael Ragos was indeed threatened and intimidated by the former Justice Secretary. Hindi siya nagkaroon ng pruweba. At kumbaga para kung titignan mo parang minadali kasi hindi na-establish yung facts behind, and that is what actually is said in the CA decision, that the decision in order acquitting De Lima failed to state the particular statements which witness Ragos specifically retracted, and state in particular the effects of the retracted statements to the facts proven by prosecution, and state which particular element of the crime charge was not proven. What do you think? Gusto lang namin sabihin, gusto ko lang muna sabihin na nakakapagtaka na si Salvador Panelo ay nagsasalita pa dito sa kasong ito na may standby pa ni Rodrigo Duterte sa kanyang likuran. No? Ano ibig sabihin siguro niyan? Totoo ba talaga na pinapatuloy pa rin ng kampo ni Rodrigo Duterte ang political persecution laban kay Laila De Lima? Na nangyari na nung nakaraang administrasyon. No? So yun isa sa mga nakakapagtaka. Having said that, naiintindihan ko naman si Salvador Panelo kasi wala naman siya doon sa kasong yun. No? Siguro nakalimutan niya na si Rafael Ragos ay nilagay sa witness stand. Binigyan ang Estado at ang napakaraming prosecutors ng gobyerno ng tsansa na i-cross-examine siya doon sa kanyang recantation at hindi siya nayanig. In fact, umiyak pa nga siya sa witness stand at sinabi niya tinakot siya at hindi lang siya, pati ang kanyang pamilya. Nakalagay rin yan sa affidavit ni Rafael Ragos. No? So, yun, alam mo, napakalinaw naman yung kanyang testimonya. Binigyan na ng tsansa ng gobyerno na i-cross-examine. So, magtataka ka kung bakit sasabihin bigla na hindi nabigyan ng chance, na hindi niya nabigyan ng explanation yung pananakot sa kanya. No? Malinaw yan sa case records. No? At kung sinasabi ng korte, ng Court of Appeals na hindi yun nakalagay sa desisyon, nasa case records naman. At pwede naman na itong isite na lang sa TSN nung yung transcript of stenographic notes nung testimonya mismo ni Rafael Ragos. Okay, but it also said the acquittal was based solely on the recantation of the star witness Rafael Ragos. It did not explain which merits were included in his recantation, kumbaga kung ano yung naabsuelto dahil dun sa pagre-recant niya, at hindi pa natignan yung ibang parte ng kaso. At dahil dyan, dapat may continuation of the trial. Yun po yung sabi ni Attorney Sal Panelo. Di ba, stretch nga yun eh. Alam mo, sa napakaraming mga kaso, sabihin mo nga lang na witness tamper mo or pinersa mo yung witness, automatically nagkakaroon ng mistrial, no? Ito, naupo pa mismo si Rafael Ragos sa witness stand, no? So, hindi naman natin pwedeng sabihin na pwedeng makonvict si Laila De Lima gamit ang testimonya ni Ragos, pero hindi rin pwedeng ma-acquit siya kung sinabi niya na pinilit ako at saka nag-recant siya eventually at hindi lahat ng totoo ang kanyang sinabi. Tandaan rin natin ha na
under oath si Rafael Ragos noong ginawa niya yung affidavit. At again, naupo ulit siya sa witness stand under oath at cross-examine siya. So hindi pwedeng babalik ulit doon sa korte at magkakaroon ng trial. Again, there is a constitutional proscription against double jeopardy. Hindi pwedeng hinahamla mo yung tao paulit-ulit, pabalik-balik. At kung sinasabing may grave abuse of discretion, hindi rin kami naniniwala dyan dahil malinaw naman doon sa may reasoning ang korte. Alam mo, pag sinabing grave abuse grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ibig sabihin nun, grabe yung abuso na tantamount siya na mawawalan ng jurisdiction yung korte. In this case, I don't think there's a grave abuse of discretion kasi may reasoning. May reasoning yung korte. Sinabi niya, criminal case ito. Sinabi niya, proof beyond reasonable doubt ang kinakailangan at yung witness recantation ni Ragos nagpapatunay na peke ang mga kaso na ito dahil peke naman talaga, no. So nagtataka nga rin kami bakit, alam mo yon, ang pinakamaiingay ngayon yan si abogado mismo, presidential spokesperson ni Rodrigo Duterte, para bagang takot na takot sila na ipagpapatuloy na naman ni Leila de Lima ang kanyang serbisyo publiko, no, na sinubukan ng patahimikin noong nakaraang administrasyon. Pero kahit naman sinubukan nilang patahimikin, nakapagpasa pa rin ng sobrang daming panukalang batas. Kasama na yung Four-Piece Act, kasama na yung Magna Carta for the Poor, kasama na yung Senior Citizen Commission Act. Ballpen at papel lang ang meron sila Leila de Lima noon nung sinubukan nilang patahimikin, pero nagtrabaho pa rin, no. Ngayon pa kaya na nakawala na siya, pagpapatuloy niya at hindi siya matatakot, hindi siya maaantala dito sa mga ganitong mga pinagsasabi ng Duterte Camp. Sana naman kilala na nila si Leila de Lima na pag ginaganito nila si Leila de Lima, lalong-lalo siyang magtatrabaho. Well, her party list is poised to win a seat in Congress, and apart from that, she is also she was called by the House Speaker to be part of the prosecution on the impeachment. So a lot of things in there. But what is your plan to challenge this decision? At pangalawa, hindi po makukulong si Senator de Lima muli? Hindi kami naniniwala makukulong kasi hindi naman final and executory yung desisyon ng Court of Appeals. No, pwede naman kaming mag-motion for reconsideration at dadalhin pa namin yan sa Supreme Court. Pangalawa, again, acquitted na si Leila de Lima at walang nakalagay sa desisyon na nire-reverse ang kanyang acquittal. Walang nakalagay sa desisyon na mali ang kanyang acquittal. Ang nakalagay, sana mas maganda pa ang reasoning at ng RTC judge. Kaya nga sa amin, naniniwala kami, worst case, repromulgation lang ito ng judgment. Pagka nilagay na ng RTC judge yung hinihingi ng Court of Appeals. Pero malayong-malayo ito sa grave abuse of discretion sa Regional Trial Court kasi nasa records naman ng case, pinakita niya naman yung kanyang reasoning, sinabi niya mismo kung sino yung nag-recant, sinabi niya mismo na criminal case ito, napakalinaw para sa amin, no. Pero hindi pwedeng makulong si Leila de Lima kasi acquitted na siya. All right, maraming salamat sa iyo for your insights and for sharing with us your camp's moves. We have Attorney Dino De Leon, defense for Attorney De Lima, joining us today.